Nako, sinibak na. BP Sara Representative Erice sumabog sa galit. Nako, yan po mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga kabayan, bago po natin simulan ang ating main video, ito pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kabayan, nako, binulgar na po ni Montulfo ang plano ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying Rimulya mga kabayan. No? Ito pala, kaya pala mang-aaresto si Boying Rimulya ng mga senador. Sabi po kasi dito mga kabayan sa ang balita ngayon, kapag naaresto sina Villanueva, Jinggoy at Escudero dahil sa flood control scam, mababawasan ang Senado ng senator judges na pro Sara. Ayun pala. Kaya naman pala mga kabayan kasi for the impeachment purposes pala ito mga kabayan, no? Grabe ang plano nila. Grabe po yung plano nila. Hindi ba pwedeng bumoto ang mga senador kahit for example lang makulong mga kabayan? Hindi ba sila makakaboto mo? Nagtatanong lang po, no? Kasi pag hindi po nakaboto, talagang dihado po siya Vice President Sara Duterte kung aarestuhin ni Ombudsman Boying Rimulya, no? Ang mga senator judges na pro Sara. Hindi kaya sa bagay, no? Kasi lahat po gagawin nila no? Lahat po ay gagawin nila just to impeach Vice President Sara Duterte. So ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayang nasa online, mga netizens po. Sabi po dito ni Suarez, so ngayon yung mga senador na pro-DDS naman ang aalisin sa pwesto. Grabe. Pero yung mga congressman na itinuro ng mga kontraktor di pa rin kinakasuhan. Correct. Nabuwang na. Diba? Nabuwang na si Rimulya. That's their plan, really, to remove the opponents para solo nila. At kung may gusto silang gawin, carried agad, kaagad. Kasi kasangga nila lahat. Nabububuhan kayo sa mga netizen? Nabububuhan ba kayo, Rimulya? Nabububuhan ba kayo sa mga netizen? Sabi po dito ni Josephine, before you initiate a move, netizen already knows what's in your mind. Totoo. Remember, This God is watching. He can do impossible things you can never expect. He can twist and turn without you knowing. Even ito dagdagan na lang natin. Even if you are sleeping, di ba? Pwede kanyang kunin. Yun na lang, sige. Pwede niya tayong kunin anytime mga kababayan. So magpakabait kayo, magpakabait. Huwag puro kwarta ng kwarta. Sabi naman po dito ni Tony, orchestrated talaga lahat ng ginagawa ng sindikato o eliminating the opponent talaga ang ginagawa nila. Hakot at nakaw ng pera to ensure this orchestration is funded. Kasi oo nga kasi hindi naman tatakbo ang dramang ito, no? Kasi parang pelikula ito mga kababayan. Hindi naman po tatakbo ang pelikula ito kung wala pong producer. Last na po, ito sabi po dito, halata naman ang gustong puntahan, iniisa-isa na ang mga pro Duterte. Grabe, inalis si PRRD, si Kibuloy, asan na si Senator Bato, then mga pro Duterte sa Senado at House of Representatives. Grabe, tuloy-tuloy at hanggang eleksyon. Tingnan natin kung paano ang ikot ng coins. Ayan mga kababayan. So ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. Dito po sa plano nila, no? Ito pong sinasabi dito ni Montulfo na kapag inaresto si Villanueva,
Jinggoy Escudero dahil sa flood control. Mababawasan ang Senado ng Senator Judges na pro-Sara. So just comment down below mga kabayan. Ayan. At ito, pasadahan din po natin itong balita na kung saan si Soto naman mga kabayan. No? Sabi po kasi dito ni Senate President Tito Soto, wala akong tinanggap ni 5 sa salary ko. No, from July 1 up to the present. Ayan. Wala raw siyang tinatanggap na sahod mga kabayan dahil ito ay pinamimigay sa mga estudyante, 'di ba? Sabi niya noon. Pero eto naman po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po diyan. Natural paldo ka na, sabi po ni Aljon. Aba. Sabi naman po ni Michael, barya lang ang sahod niya. Di hamak na mas malaki ang natatanggap niya kay Bangag at Tamba. Barya lang yun compared to alams na. Sabi naman po dito ni Enlock, may maleta naman kasi. O yan, may maleta ka daw. Na-advance na po kasi na sobra pa. Oo nga. Advance na. Sabi po dito ni Baby Sanchez, binu niya no, inayawan daw ang sweldo dahil doon sa billions. Aray, kaya naman pala. Ayaw niya po ng sweldong mga 100,000. Magkano bang sweldo ng umabot ba ng 500,000 or millions? O sabihin natin 1 milyon ang sahod. O ayaw niya ng milyon kasi gusto niya doon sa billions. Aray ko po. Sabi po dito ni Toti, comedy, wag tayong seryoso. O nga, baka pinatatawa lang tayo ni Soto Kasi tiba-tiba na sa ibang payroll. Aray. Paldo ka na siguro kay BBM. Sabi po ni Lakers Abubakar. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Just comment down below dito po sa sinasabi ni Senate President Tito Soto na sabi niya po, wala akong tinatanggap na ni 5 sa salary ko from July 1 up to the present. Ayan mga kabayan, up to the present. Wala po siyang sinasahod mga kabayan. Just comment down below mga karibin natin at eto na. Pasadahan na po natin itong video. Sabi po dito mga kabayan nako, Luestro Sinibak deserve abante kong Erise. Ayan mga kababayan. Shock lahat. Ito pakinggan po natin mga kababayan. At bigyan po natin ng reaksyon. Coach Oli, pasok. Naalala nyo kahapon, may pa-walkout pa ito. At hanggang ngayon, pinagtatanggol niya na mali ang impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos. So ito siya yung parang good cop, bad cop sila. Kahapon, nakikipagtalo siya kunwari sa mga ibang kasama niyang congressman. Kunwari nag-walkout siya. Pero pinasa nila yung sufficient in form. Pero ngayon yung sufficient in substance, alanganin. Yun ang kinokontra ngayon. Pakinggan natin, mahuhuli natin to sa sarili niyang bibig, tapos na yung impeachment ni Bongbong Marcos. May sense po ba kayo ng sentimento ng committee? Majority kaya yan? Makiki-advance na kami. I would think that the majority of the committee will be voting in favor of the insufficiency of substance. So confident siya na walang substance si Bongbong Marcos. hindi papasa. No, yung substance ng impeachment na So in short, yung impeachment na ipinasa, drama-drama lang. Niloloko tayo ng mga to. Yan yung sinasabi natin Pumasok yung mga mahihinang impeachment complaint, yung kila Defensor, kila Chavit, hindi pumasa. Hindi tinanggap. Okay Sa palagay ko. Kasi nakikita hindi ako abogado, pero nakita ko na na hindi pwede. You cannot just make allegations and accusations. Sasabihin natin na sabihin natin na kahit na allegation, accusation yan, dapat yan pag-usapan na yan sa
sa impeachment process, no? O yun, ang sinasabi natin kanina, dapat pag-usapan na lang yan sa impeachment process. Pero hindi nga nila pinapayagan. Ayaw nilang payagan. Kasi delikado si Bongbong Marcos, kahit na may kakampi siya dyan, delikado, baka magbaligtaran ito mga kasamahan nilang congressman. Lalong-lalo na ngayon, wala nang bayad. Diba? O, sabi ni Chanco, yung pumirma ng impeachment ni BP Sara may bayad. O, so ibig sabihin, ngayon, nahuhuli tong ghost projects. Baka mamaya, pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos, mayari, tapos na. Kaya ngayon pa lang, binabanata na nila. No, nasa committee pa lang kami. In the committee, every congressman has the right to ask any questions. Kung anong mga question ang gusto lang itanong. So sa madaling salita, hindi na kailangan na umabot pa dun sa impeachment na proseso. Sa committee pa lang. 'Di ba? Parang pinasabi niya, sa committee pa lang, hindi na papasaya ang impeachment ni Bongbong Marcos. Meron na kaming karapatang magtanong, doon pa lang hinaharang na. Anong fearless forecast nyo, Kong? Gaano katagal matatapos ito sa Justice Ang Committee? Makita niyo ha? Tanungan na lang, hindi ba kung may masasampa tong impeachment ni Bongbong Marcos o hindi. Ang tanong, kailan to matatapos? It means they are so sure walang mangyayari sa impeachment ni Bongbong Marcos. Ang forecast ko dyan, siguro, let's say until Friday. Until Friday. Kasi bukas, pagbobotohan namin yung Friday, tapos na. Then pupunta na sila kay BP Sara. Pagdating kay BP Sara, sampa agad yan. Ganyan ka-double standard tong mga to. sufficiency of Saka mamaya, sumunod kayo kay Akop bigla-bigla, wag naman sana. substance. Hindi namin, by manifestations, yung sufficiency of substance na dineclare ng ni Lisa Masa at ng iba pang mga nag-file. So your fearless forecast is by Friday, they're both dismissed? Yeah. By Friday, pagbubutuhan na yan. Sabi ko, can you imagine, it will take us a week, no? Yun lang ang pinag-usapan namin. Just imagine na hindi rin talaga pwede. Hindi rin talaga pwede. That would be very different from the impeachment complaint of the Vice President. Okay. Yan pa lang eh. Nakita nyo? Diyan pa lang kitang-kita na yung pagkabayas. Iba yung impeachment ni Bongbong Marcos, iba daw yung impeachment ni BP Sara. Yung kay Bongbong, tapusin na yan. Tapos na yan ng Friday. Dapat tapos na yan ng Friday. Iba yung kay Sara. Di ba? Yung bunganga nito si Abante, ibinubuking na ito ay drama lang. Kunwari, pinadaan lang sa impeachment si Bongbong para makuha yung 1-year bar rule. So next year na ulit. Di ba? Ang pinalusot nila, yung mga complaint din na mahihina. So, kasama, part of the drama. And at the same time, kunwari, dumaan sa due process, hindi lang si Sara ang inaano namin, pati si Bongbong inaano namin. Kaya lang yung kay Bongbong wala talagang sustansya. Pero iba to kay BP Sara. May sustansya. Ganyan po ang gustong palabasin nitong mama na to. Mga kaubayan, no, paano ba nila nasabi na mahina yung mga complaint na yon? No? Paano po ba nila nasabi na mahina? Pare-parehas lang naman yun yung sa una, yung sa pangalawa, yung mga content they are may mga common factors po sila, no? Common complaints, no? Paano nila nasabing mahina yon, mga karbi natin, di ba? Or talagang ayaw lang talaga nilang pag-usapan, no? At ayaw nilang ituloy at gusto nilang tapusin na. Hindi po yun mahina sa akin sa palagay ko lang, hindi po yun mahina mga kaubayan kasi parang totoo naman ang napapaloob doon. No? Ang problema lang kasi ayaw talaga nilang ituloy. No? Ayaw talaga nila na i-impeach si President Bongbong Marcos Jr. At wala tayong magagawa dyan because politics is a numbers game. No? Marami po silang kakampi ngayon so mahirap pong i-impeach yan mga kaubayan, no? At pilit po nilang pipigilan, no? Pilit po nilang wawakasan ang manumang impeachment na talagang kahit pa nga yung pangatlong impeachment kahit pumasok yon, no? Sasabihin lang nila mahina yun kahit hindi naman mahina, no? Sasabihin lang mahina yun, hindi pwede yun. So
what I'm trying to point out mga kababayan, kahit anong impeachment pong ipasa mo dyan, malakas o mahina, yung sinasabi nila, no? Ano man ang basihan nila sa pagiging malakas o mahina, hindi po yan papasa. Hindi po may impeach ang Pangulo because plano na po nila yan, no? Yan na po ang plano nila na hindi impeach ang Pangulo. At wag nyo nang gawing dahilan yung sinasabi nyo nga mahina yan. Mahina yung mga impeachment complaints, no? It is not about mahina or hindi, no? Kasi ang totoo, ayaw nyo talaga. Yun ang totoo, ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.